Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kapatid at ka-Pitfall Horizon Trails. Sa mundong ginagalawan natin ngayon, gaano ba kahalaga ang pagkakaroon ng mga kaibigan? Kadalasan, sa kanila tayo lumalapit kapag masaya tayo, at lalo na kapag dumadaan tayo sa mga pagsubok. Pero alam ba ninyo na may malinaw na gabay ang Biblia pagdating sa ating mga pinipiling makasama? Sa video na ito, tatalakayin natin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkakaibigan, kung paano makilala ang tunay na kaibigan, ang mga magagandang halimbawa sa kasaysayan ng Biblia, at kung paano tayo mismo ay maaaring maging malapit na kaibigan ng Diyos. Kaya huwag kang mag-skip sa video na ito. Samahan mo ko hanggang sa dulong ng video na ito. Ang kahalagahan ng tamang pagpili ng kaibigan. Sabi nga sa Kawikaan chapter 27 verse 17, kung paano ang bakal ay napatatalas ng bakal, napatatalas din ng isang tao ang kaibigan niya. Makakatulong talaga ang pagkakaroon ng kaibigan para maging masaya at makabuluhan ang buhay. Ang mabubuting kaibigan ay may magandang impluwensya sa isa't isa at nakakatulong para mas maging mabuting tao tayo. Pero idinidiin din ng Biblia na napakahalagang piliing mabuti ang mga kakaibiganin natin. Nagbabala ito tungkol sa masamang resulta kapag mali ang pinili nating kaibigan. Mababasa natin sa Kawikaan chapter 13 verse 20 at unang Korinto 15 verse 33 na ang maling uri ng kaibigan ay posibleng mag-impluwensya sa atin na gumawa ng mga di matatalinong desisyon at sumira ng ating magagandang katangian. Sabi nga, ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Kaya naman hindi basta-basta ang pagpili ng kasama sa buhay. Ano ang isang mabuting kaibigan ayon sa Biblia? Kung susuriin natin ang Biblia, ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan ay higit pa sa pagkakaroon lang ng parehong interes o hilig sa mga libangan. Halimbawa, sa Awit chapter 119 verse 63, sinasabi ng manunulat, "Kaibigan ako ng lahat ng natatakot sa iyo at ng mga sumusunod sa mga utos mo." Ibig sabihin, pinipili niya ang mga taong may takot at sumusunod sa pamantayan ng Diyos. Ano pa ba ang mga katangian ng isang tunay na kaibigan? Una, sinasabi sa Kawikaan chapter 17 verse 17, ang tunay na kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at isang kapatid na maaasahan kapag may problema. Pangalawa, sa Kawikaan, mababasa natin sa chapter 18 verse 24. Binabanggit na may kaibigang mas malapit pa kaysa isang kapatid. Hindi nito sinasamantala ang tiwala mo, kundi tapat at mapagkakatiwalaan. At pangatlo, ang isang tunay na kaibigan ay hindi magdadalawang isip na magbigay ng payo o paalala bago ka pa man makagawa ng maling hakbang. Sabi nga sa Kawikaan chapter 27 verse 6, ang mga sugat na dulot ng isang kaibigan ay tanda ng katapatan. Ibig sabihin, kahit masakit pakinggan, minsan ang totoo, ginagawa niya ito dahil mahal ka niya at gusto ang ikakabuti mo. May mga halimbawa ng magandang pagkaibigan sa Biblia. Maganda at makasaysayan din ang mga halimbawa ng pagkakaibigan na makikita
sa Biblia. Kahit magkakaiba ang kanilang edad, lahi, kultura o katayuan sa buhay, ipinapakita nila na kayang lampasan ng tunay na pagmamahal ang anumang pagkakaiba. O narito sina Ruth at Noemi. Si Ruth ay manugang ni Noemi at malaki ang agwat ng edad nila. Magkaiba rin ang kanilang kinalakhan, pero naging matalik at tapat pa rin silang magkaibigan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Pangalawa, sina David at Jonathan. Kahit may mga 30 years yung agwat ni ang tanda ni Jonathan kay David, at si Jonathan sana ang tagapagmana ng trono na naging banta kay David. Sila ay nanatiling nagtulungan at naging matalik na magkaibigan sa harap ng panganib. Pangatlo, ang relasyon ni Jesus at ng kanyang mga apostol. Kahit nakakataas si Jesus bilang guro at Panginoon, hindi niya iniisip na hindi sila karapat-dapat. Sa halip, naging malapit siya sa kanila at sinabi niya sa Juan chapter 15 verse 14 at 15, "Tinatawag ko kayong mga kaibigan dahil sinasabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama." Napakagandang halimbawa ng mapagpakumbabang pagkakaibigan. Ang tanong, pwede bang maging kaibigan ng Diyos ang isang tao? Bukod sa pagkikipagkaibigan sa kapwa-tao, may mas mahalaga pa tayong tanong. Pwede kaya nating maging kaibigan ang mismong lumikha sa atin? Ang sagot ng Biblia, oo, na pwedeng maging kaibigan ng Diyos ang mga tao. Sinasabi sa Kawikaan 3 verse 32, ang matuwid ay matalik niyang kaibigan. Ibig sabihin, kinakaibigan ng Diyos ang mga taong nagsisikap na maging disente, tapat, kagalang-galang at sumusunod sa kanyang mga pamantayan ng tama at mali. Isang napakagandang halimbawa sa Biblia ay ang tapat na si Abraham, na tinawag na kaibigan ng Diyos dahil sa kanyang matibay na pananampalataya at pagsunod. Kung sisikapin nating sundin ang mga utos ng Diyos, tayo rin ay maaaring niyang ituring na mga kaibigan. Mga kapatid, kaibigan, napakalalim ng turong ibinibigay sa atin ng Biblia tungkol sa pagkakaibigan. Ang ating mga pinipiling kasama ay may direktang epekto sa ating espiritualidad, emosyon at kinabukasan. Kaya naman maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan, mga taong nagpapalakas sa atin, nagmamahal sa lahat ng panahon, at kasama nating naglilingkod sa Diyos na Jehova. Maraming salamat sa inyong panonood sa video ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag kalimutang i-hit at i-like, mag-iwan ng komento sa ibaba at i-share ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click ang subscribe button at bell notification para lagi kang updated sa mga susunod nating pag-upload ng mga video.